Ngayong araw mga tol ay andito pa rin tayo sa Honda Prime Cycle ng Cebu, Batangas branch at nasa harapan nga natin itong Honda TMX 125 Alpha. Isa nga rin to sa ino-offer ng Honda na panghanap buhay na motorsiklo. At available nga dito itong color gray at yung kulay pula. Kaya kung isa ka sa nagbabalak maglabas ng pang business o pang tricycle na motorsiklo at napupusuan mo itong TMX 125 Alpha, bibigyan kita ng idea kung ano ba yung kayang i-offer sa atin itong motorsiklo na to. Kaya wag kang aalis, tapusin mo to hanggang dulo. At bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang dito sa ating channel ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Sa makina nito, ginagamitan nito ng 125cc engine displacement air-cooled 4-stroke overhead valve carburetor engine na kayang mag-produce ng 9.6 horsepower at 8,000 rpm at max torque na 9.1 Nm at 6,500 rpm. At meron itong 5-speed manual transmission. At pagdating naman sa fuel consumption nito, kaya nitong maabot hanggang 62.5 km per liter. At syempre, dahil business type itong motorsiklo na to, kapag sinubitan natin to o nilagyan ng sidecar, pwede magbago yung fuel consumption nito. Based sa Honda, kaya pa nitong umabot hanggang 45 km per liter kapag yung may karga ka o yung may sidecar na tong motorsiklo na to. So not bad na rin for its category. Pagdating naman sa pormahan nitong TMX 125 Alpha, meron lang itong slim body design at talagang na-adapt niya yung dating Honda TMX 155 na halos ganito rin yung itsura. May rectangular na headlight, metal lang front fender, and yung sa upuan niya dito talagang ganun na ganun at yung kanyang carrier dito sa likod. So kumbaga talagang meron pa rin itong similarity doon sa old model na TMX 155. At sa mga graphic design naman, meron lang tayong Honda o logo ng Honda dito sa tangke, at sa mga side cover naman ay meron siyang decals na TMX 125CX. So mula nga dito sa front end niya o dito sa harapang bahagi, meron tayo ditong emblem ng Honda, no? So bali dito siya nakakabit sa pinaka meter panel niya, at sa part na to ay andito yung pinaka headlamp niya. So yun niya, meron siyang rectangular na shape. So bali bulb type pa rin yung ginamit na ilaw dito sa pinaka headlamp niya, at ang ganda rin nung pinaka frame niya, may chrome finish. At meron siyang peanut bulb dito, yung pinaka park light niya. Then sa mga turn signals naman, very classic din nung datingan. Dito naman sa part na to, sa baba ng headlamp, meron din tayo ditong emblem ng Honda. At yung pinaka-text niya at yung frame ay naka-chrome finish din. At dito nga rin pala mga tol nakapwesto yung pinaka-busina niya. Pagdating naman dito sa front suspension, of course naka-telescopic port tayo dito. At yung front fender naman niya, metal yung ginamit katulad ng sa TMX Supremo and sa mga old model ng TMX. At talagang very classic din ng datingan. Pagdating naman sa gulong, may sukat itong 250/18 at tube type pa rin yung ginamit dito. And of course naka-spoke type naman yung wheels niya dito at brake drum naman yung ginamit sa preno. Dito naman sa likurang bahagi, yung mga ilaw niya dito sa mga tail lights, signal lights ay kudrado rin yung shape. And syempre meron siya ditong napakatibay na carrier na pwede nating paglagyan o pagkargahan ng mga gamit o baggage. At metal nga rin pala mga tol yung ginamit na rear fender dito, no? Kaya siguradong matibay yan. Pagdating naman dito sa rear suspension niya, naka dual shock absorber tayo. Ang maganda rito, meron ng abang para dun sa ilalagay nating extra shock absorber kung sakaling sasabitan natin ng sidecar. At sa gulong, mas malaki yung gulong niya dito sa likod, no? May sukat itong 275/18 and tube type nga rin yung ginamit dito. Syempre sa preno niya, brake drum din yung ginamit. Dito naman sa mga foot pegs natin, sa mga footrest, goma yung ginamit dito, no? At yung muffler niya talagang very stylish din, yung pinaka heat guard niya. And syempre meron pa rin naman tong kickstarter. At yung pinaka elbow niya dito sa tambucho niya mula dun sa block. Sa experience ko, yung ganitong klaseng elbow, yung may ganitong kulay, mas matibay siya at hindi siya basta-basta kinakalawang. Pagdating naman dito sa meter panel niya, very simple lang yung design and talagang madali lang mabasa yung mga impormasyon dito. So meron siyang speedometer, odometer, meron din siyang tachometer. So wala nga lang siyang fuel gauge. Ang maganda, meron siyang gear indicator, at sa mga light indicators naman, nandito yung high and low beam o yung high beam niya, turn signals at yung neutral. Meron pa siyang emblem dito ng Honda. Pagdating naman sa susian niya, very simple lang din yung design. Meron lang siyang on and off ng ignition, tapos yung lock ng handlebar niya dito nakapwesto. Sa mga button naman sa handlebar, dito sa kanan meron lang siya ditong electric push start. At dito naman sa kaliwa meron siyang high and low beam, turn signals at busina. Dito naman sa tangke niya, hindi naman siya ganung kalakihan o kabalki tignan. So meron lang itong slim na design at meron itong fuel tank capacity na 8.6 liters. At talagang nagustuhan ko rin yung design ng upuan nito. Meron siyang texture na leather at talagang maganda rin yung cushion na ginamit dahil talagang malambot siya. Possible na hindi agad makangala yung puwet natin dito. And talagang makapal din yung upuan niya, so makikita naman natin.
And very Pinoy friendly rin talaga ng seat height nito dahil hindi naman siya ganun kataas. May sukat lang itong 759mm. At yung ground clearance niya ay may sukat na 156mm. At pagdating naman sa timbang nito, may bigat lang itong 113kg. So hindi siya ganun kataas kaya siguradong madali lang gamitin at madali lang ring i-maneuver. At sa presyo naman nito, ang SRP nito dito sa Honda Prime Cycle na Cebu branch ay 57,850 pesos. At kung installment ang balak nyo, meron itong minimum down payment na 3,900 pesos. And available to o payable 12 months hanggang 36 months. So pagdating sa presyo, pwedeng magbago to depende sa kasa na pupuntahan nyo o dun sa mga dealer na pupuntahan nyo. So iba-iba rin kasi yung mga presyo nila kumbaga. At para naman sa mga kukuha ng installment, yung mga common na kinukuha ng kasa ng mga requirements, yung proof of income, proof of billing tulad ng mga bill ng kuryente or ng tubig, and syempre kailangan natin ng ID or valid ID. So yan mga tol lang Honda TMX 125 Alpha. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung nakatulong sa itong video na to at kung bago ka lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.